Wala ka pa bang napapatungan na babae? Para mailigtas ang mga bihag na Celtic na kababayan, nag-iisa si Clan sa kampo ng mga Romanong sundalo. Pagkakita kay Oles, itinatanong niya ang isang klasikong tanong, susupukin ba ninyo kami? Para maging mas maganda ang mundo nating dalawa, ilang tao pa ang dapat ipako para mangyari yun. Agad na nahulaan ni Oles, para iligtas ang mga bihag si Cran. Kahit alam niya, na walang kapangyarihan si Cran sa tribo ng mga Cody, pumayag pa rin siyang ihinto ang pagpatay sa mga bihag. Dahil dati pa'y nalaman niya mula sa isang batang lalaki, na ang ina ni Cran ay dating reyna ng mga Cody. Ngunit dahil may kalahating dugong Romano, itinanghal na demonyo ng mga druid na pari, at sa huli pinatay ng kanyang sariling asawang hari sa pamamagitan ng pagbabalat ng buhay. Sa pananaw ni Oles, determinado si Haring KD na makipagdigma sa Roma. Maaaring may hindi inaasahang pakinabang kung tutulungan natin si Clan. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Clan ang isang maliit na grupo ng mga especially iya ng Regna. Mabuti na lang at lumabas si Lyndon upang hanapin siya, sa utos ni Bill Erno. Saklolo niya ito sa kalagitnaan ng daan. Pagkatapos ay bumalik sa tribo, sa pamamagitan ng lihim na daan. Si naman ay nag-reply kay, na hindi naman talaga umalis sa tribo. At sa gayon ay naagapan ang isang krisis. Bumalik si Clan sa kwarto. Nakita niyang binabasa ng kanyang kapatid ang mga gamit ng kanilang ina. Ang mga libro niyang naiwan tungkol sa mitolohiyang Romano. Hindi naman naiintindihan ni Klein ang wikang Romano. Para lang naman itong mga alaala sa kanyang ina. Ngunit labis na nag-aalala si Fabian sa mga ito. Dahil baka mauwi rin sila ng ate niya sa kaparehong tadhana ng kanilang ina. Samantala, libu-libong mandirigma ng tribang Regna ang dumating sa labas ng kampo ng mga Romano. Kaya pala nakasagupa kanina si Cran ng isang detachment ng mga sundalo. Mabilis na nakaposisyon ang Romanong Legion para sa pakikipaglaban. Sabay-sabay na ginamit ang mga balista at mga pana, ngunit natuklasan ni Oles, na tila para makipag-ayos ang tribo ng Regna. Tama ang kanyang hinala, para lang magantihan ang pagkapilay ng kanyang anak. Kaya naman nakipagsabuatan si Ante Diaz sa Roma. Sama-samang lalabanan ng tribo ng Cody. Matutuwa si Oles. Walang pag-aalinlangang pumayag sa alyansa. Iniutos niya ang pag-alis ng malaking hukbo. Bago sumikat ang araw ay makakarating na sila. Magkakampo malapit sa tribo ng Cody. Naniniwala ka ba sa mga Regna? Ang paghihiganti ang pinaka-maaasahan. At ang mga taong ito ay kinapopootan ng Diyos. Pagbalik niya sa kampo, natagpuan niyang naroon na uli ang ulo ng sundalo. Isang sulat mula kay Verlan, ang mataas na pari ng mga Druida, ang natanggap niya. Habang nagmamarcha, iniwan niya ang pamumuno ng kanyang hukbo sa kanyang pangalawang general, at nagtungo upang makipagkita kay Verlan. Dalawa lamang ang kanyang kasamang sundalo. Dumating ang pangalawang general at ang centurion sa maliit na daan. Pinag-usapan ang dahilan ng pag-alis ni Oles, ngunit sinalakay sila roon. Ang mga umaatake ay ang mga mandirigma ng tribo ng mga Katy sa lugar na iyon. Isang sundalo ang lubhang natakot, at tumakas mag-isa. Ang mga natitirang sundalo naman ay mabilis na nagtayo ng depensa na hugis pagong. At naiwasan ng pag-ulan ng mga pana. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Nang makita ng mandirigmang si KD na hindi niya mabasag ang depensa, sinimulan na niyang sugurin sila ng malapitan. At ang lakas nga naman ng mga sundalong Romano ay talagang matapang. Dahil sa iilan lang sila, nakapatay pa sila ng mahigit 10 kalaban. Nang may malaking lambat na ibinagsak, ang dalawa na lang natitirang sundalong Romano ay doon na nasupil. Hindi sila pinatay ni Bill Erno, kundi balak niyang isama sa tribo. Samantala, si Oles, iniwan niya ang 2 sundalo roon para magtayo ng kampo. Kung sakaling hindi pa siya nakabalik pagsapit ng gabi, babalik na ang 2 sundalo sa pangkat. Sinundan ni Oles ang ruta na nakasaad sa sulat, at nakarating sa tribo ng mga Druid. Nakita ko rin si High Priest Waylon. Ang layunin ni Waylon ay makipag-ugnayan kay Oles para sa isang pakikipagtulungan, at ipakita rin kay Oles ang kanyang kapalaran.
Nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, ang kamalayan ni Yoles ay biglang lumubog sa karagatan, at nakita niya ang mga tagpo sa Propacia. Nakita niya ang kanyang bangkay na nabubulok sa putikan, at hindi kalayuan, ay nakatayo ang isang estrangherang batang babae, na may hawak na isang nasusunog na bandila ng Romanong agila, at sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking bulag. Sa kabilang dako, si Bill Leno ay bumalik sa tribo, at nagbigay ng isang masiglang talumpati. Ating ipapasailalim sa mga gagawang iyon. Balikan natin ang karagatang pinanggalingan nila. Ang dalawang sundalong Romano na nakaligtas ay ikinulong sa piitan. Alam nila na tiyak na sasapitin nila ang di makataong pagpapahirap. Alam ng sundalo na hindi siya gaanong matatag ang loob. Kaya naman hiniling na lang niya sa Centurion na patayin na siya. At hindi siya binaygo ng Centurion. Isang hampas, tiyak na kamatayan. Matalino ang naging desisyon ng sundalo. Di nagtagal, nakarating na si Bill Leno sa kulungan. Sinimulan na niyang tanungin ang bilanggo tungkol sa pag-aayos ng puwersa ng mga Romanong sundalo. Binalatan ni Bill Leno ang kanyang asawa ng buhay. Ginamit din niya ang parehong paraan sa mga Romano. Hindi may kakaila, napakasama nga. Hindi na kinaya ng Centurion ang pagpapahirap. Ayaw naman niyang ipagkanulo ang hukbo, kaya't inilipat niya ang sisi. Sinabi ang tungkol kay Clan. Dumalaw siya sa amin. Sabihin mo sa kanya. Nagpadala ng pagbati sa kanya ang general. Naiinis si Bill Ino. Hinahanap niya si Clan. Sinabi ko na'y naiparating ko na ang mensahe kay dakilang pari Wayland. Inaanyayahan ko ang pari na siya ang magpasya sa buhay at kamatayan ni Clan. Mabuti pa sana kung hindi lang druid ang usapan. Pag druid ang pinag-uusapan, naiinis si Clan. Pinayuhan niya ang kanyang ama na huwag basta-basta magtiwala sa mga druid. Mali ang ganitong paraan ng pagsamba sa mga Diyos. Dahil tao rin naman ang mga druid. At kung tao, may mga pagnanasa at pagkakamali. Ngunit matatag ang paniniwala ni Bill Erno. Iyan lang ang lalong magpapasira ng loob ko sa iyo. Pagkatapos, ipinabilanggo si Clan sa piitan. At ang isa pang bilanggo roon, ay ang pamangkin ni Auntie Tia sa unang episode.